Bakit maraming tao nagsistick sa toxic cycles? Ang hirap na nga nung relasyon, kinugulpi ka na nga, nambababae na nga, sinasaktan ka na, dinidisrespect ka na, pero hindi mo pa siya maiwan. Dito sa episode na to, alamin natin bakit maraming tao ang nasa-stuck sa buhay at hindi makaalis sa mga toxic cycles nila. Bakit maraming tao nagsistick sa toxic cycles? Ang hirap na nga nung relasyon, kinugulpi ka na nga, nambababae na nga, sinasaktan ka na, dinidisrespect ka na, pero hindi mo pa siya maiwan. Dito sa episode na to, alamin natin bakit maraming tao ang nasa-stuck sa buhay at hindi makaalis sa mga toxic cycles nila. Kamusta? Ako si Tio Bray, ang host ng Do You Think, ang podcast about self-improvement. Kung gusto mo naman mag-improve ang buhay mo, mag-subscribe ka dito sa channel na to. Help me reach 100,000 subscribers para mas kumalat pa ang message natin at maraming tao ang matulungan nitong channel na to. Pwede nyo rin pakinggan to sa Spotify. Pag-like kayo doon, mag-follow kayo. Napaka-importante po ng comments dito para sa channel natin. At maraming salamat sa Titone Studios at Titone Entertainment. Today, pag-uusapan natin ang brutal truth kung bakit ka paulit-ulit na bumabalik sa toxic cycles at paano mo puputulin yan ng malinaw, praktikal at may dignidad. Brutal, hindi para manakit, kundi para magising ka. Walang victim blaming dito. Accountability lang at pagpili ng mas mabuting next move. Una, mas mahal mo ang familiarity kaysa freedom. Napakadaming taong ganito. Sanay ka sa sakit, kaya doon ka bumabalik. Comfort, hindi ibig sabihin safe at familiar. Hindi ibig sabihin healthy. Sabihin mo ngayon, sapat na. Pipiliin ko na ang bago. Gumawa ka ng isang maliit na bagong routine, ngayon na, ngayong araw na to, huwag mo nang ipagpabukas. Kasi you have the ability to decide to change your life, not tomorrow, not next month, not next week, but today. Ikalawa, hindi ka nagseset ng hard boundary dahil takot kang maiwan. Ang daming ganyan tao. Kasi kapag tinotolerate mo to, iniimbita mo siya ulit sa buhay mo. Ipinapadala mo na malinaw na mensahe na hindi ko na tinatanggap to. Kapag nangyari ulit, aalis ako. Respectful, specific, at may follow through. Taasan mo yung mga boundaries mo. Huwag kang tumanggap ng bare minimum lang. At huwag na huwag kang tatanggap ng mga bagay or mga sitwasyon na hindi na dapat sa'yo at hindi na dapat kailangan ng energy at oras mo. Tandaan mo, what you're not changing, you're choosing. Ikatlo, pinaghalo mo ang chemistry at compatibility. Aray ko. Ang kilig ay spark. Ang compatibility ay structure. Gumawa ka ng 3 non-negotiables mo at huwag mo itong in-negotiate kahit anong kilig pa yan. Di ba? Ika-4, naka-attach ka sa outcome. Madaming tao ganito eh. Kahit sa mga the way sila magdesisyon sa negosyo, sa naka-attach sila sa outcome, hindi sa identity. Pag hindi mo nakuha ang resulta, bagsak na yung pagkatao mo. Naka-rely yung pagkatao mo sa outcome. Mahirap yun. Perfect example, gustong-gusto mo yung Honda Civic. Masyado kang fixated doon. Pag hindi ako nagka-Honda Civic, wala na. Hindi na talaga. Hindi yun. Honda lang. Paano kung si creator gusto ibigay sa'yo Fortuner? Sobrang focus ka sa Honda Civic, nakalimutan mo na yung present moment. Ang key ng manifestation is gusto mo siya. Pero kahit hindi mo siya makuha, buo ako. You're attracting things out of wholeness, not out of lack. Kasi pag sa lack din ang ma-attract mo. Diba? Ang ipalit mo dito, I am the kind of person who shows up daily. Gumawa ka ng 10 minutong action ngayon na. Ikalima,
Ginagawa mong DIY ang healing. Pride at hiya ang umahad lang sa'yo. Independence, hindi laging strength kapag nagiging isolation. Mag-book ka ng kausap, therapist, counselor, or mentor mo, o accountability body mo ngayong linggo. Ika-6, stress ang driver ng decisions mo. Dami yan. Gutom, puyat, triggered. Tapos, pipirma ka ng malaking desisyon. Physiology muna ang unahin mo. Inom ka ng tubig, target 7 hours na tulog, at desisyon bukas kapag malinaw ang ulo. Ika-7, business addict ka, wala kang depth. Puno ang kalendaryo mo pero wala ka naman tunay na progress. Hindi lahat ng galaw ay usad or progress. Unahin mo yung one big thing sa araw na to bago mo buksan ng social media or chat. Ako, ano inuuna ko? Yung task ko ba? Hindi. Ang inuuna ko sa araw na to ay sarili ko. I would advise you to do the same. Because it worked for me, I'm sure it will work for you also. Ano yon? Pagising mo, huwag ka mag-social media, uminom ka ng tubig, huwag ka muna magkape, and then meditate for 1 hour. Close your eyes, sit still. Bakit? May ebidensya yan. Nasa Bible yan. Sabi ni God, be still and know that there's God. Be still. Diba? And then seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you. Ano yung kingdom of God? Sa kanila ito yun. Pero sa akin, ito yung kingdom of God. So, unahin ko muna yung kingdom of God, which is ako. Para mas makapag-show up ako sa ibang tao na mas loving, mas maayos, at ready to receive and to give service sa mga tao. Ika-8, mali ang price mo sa sarili mo, wala kang self-worth. Mura ang oras mo, serbisyo at puso, kaya galit ka at ubos. Underpricing breeds resentment. Itaas mo ang isang hangganan o fee mo ngayon. Huwag kang matakot maningil, di ba? Ika-10, sinasanto mo ang red flags dahil takot ka sa scarcity. Wala nang iba. Yun yung script mo. Kaya tinatanggap mo ang mali. Scarcity kasi, kwento yan. Hindi batas. Ilista ang 5 options na meron ka. At mag-unfollow ka sa 5 nagtitrigger ng takot sa'yo sa social media. Ika-10, nire-reward mo ang inconsistency. Especially lalaki, yung mga nice guy, ganyan. Nire-reward nila yung mga babaeng hindi naman sila gusto, hindi naman nakakapag-add ng value sa kanila. So, yun na na-attack nilang paulit-ulit. Nagiging people pleaser sila. Same sa babae din. Ganon din. Tinatarantado ka na nga, hinahabol mo pa din. Diba? So, mali yun. Ang isa pang example nito is nag-exercise ka na ngayon, kaya magbi-binge ka bukas. Progress tax yan. Magdiwang ka sa alignment, hindi sa sabotage. Pumili ka ng reward na tumutulong, maagang tulog, tahimik na oras, o kaya yung paglalakad lang or walking meditation. Nakapag-exercise ka pa. Pang-11, conflict avoidant ka. Takot ka sa conflict. Ang success, yung mga successful na tao, ready sila to navigate conflict. And your ability to navigate conflict will predict your ability to earn more money and to create better relationships and to reach your highest potential. Iniipon mo yung hinaing hanggang sumabog ka. Small truth daily equals big trust long term. Sabihin mo ngayon, nalulungkot ako kapag ganito. Maaari bang ganito ang gawin natin? Di ba? Napakasimple because it's not what you say. It's how you say it. Ika-12, victim story ang default narrative mo. Hindi mo kasalanan lahat, pero responsibilidad mo ang susunod na galaw mo. I-reframe mo, this happened to me, I'm happening next. Pumili ka ng 1 kilos na malinaw ngayong araw. Kalimutan mo na yung past kasi wala naman talagang past. Wala ring future. We only have the present. And our present will dictate our future. Ika-13, hindi ka marunong mag-grieve kaya nagre-repeat. Hindi mo nilibing ang nawala, kaya bumabalik sa panaginip mo at ugali. Grief is a gate to growth.
Sumulat ka ng goodbye letter sa lumang season at bitawan mo ng may paggalang. Isang magandang ritual dito, ginagawa ko. Sinusulat ko lahat ng bagay na gusto kong i-release. Sinusulat ko sa papel. Lahat ng galit, lahat ng kung kanino man, basta isulat mo sa papel. And then after mo isulat sa papel, sunugin mo siya. Kasi yung energy na negative, nilagay mo dun sa papel and then yung papel, sinunog mo. That's one exercise you can do to release all of this. 14, nostalgia, hindi data ang batayan ng desisyon mo. Pero dati, ang saya. Ang nakaraan ay partial, hindi perfect. Gumawa ka ng 2-column list, di ba? What worked at what hurt. Pumili ka ng forward decisions base sa data, di ba? Kaya yan, magagamit nyo yung mga Google Sheets na yan. 15, ginagamit mong excuse ang love para tiisin ang disrespect. Love without boundaries ay self-betrayal. Respect ang lalagyan ng love. Magtakda ka ng isang malinaw na linya na nagtatapos sa cycle at paninindigan mo. 16, nagde-decide ka kapag lonely, hindi kapag clear ang utak mo. Empty tank equals bad deals. Loneliness ay signal, hindi siya utos. Delay 48 hours muna. Punuin mo muna yung tangke mo. Kaibigan, through hanging out with friends, through workout. At yung araw na yon, saka ka magpasya. 17, nakakulong ka sa image management. Perform ka lang ng perform, pero hindi naman yun yung totoong ikaw. Hindi yun alignment. Nadi-disalign ka. Approval is rented. Integrity is owned. Gumawa ka ng isang aligned action kahit walang nakakakita. 18, hindi mo tinatapos ang small promises mo sa sarili mo. Yan ang madaming nangyayari. Kaya yung New Year's resolution, minsan yan. Sabi nga sa akin ni Frank Mendoza, di ba, bakit ang mga tao naghihintay pa ng New Year para magbago? Pwede namang magbago ngayon na or bukas na. Diba? Kasi yun naman talaga yung basehan nun eh. Yung buhay mo kaya mong baguhin ngayon, hindi yan bukas. Kasi low self-trust equals low momentum. Tiny kept promises change your identity. Tapusin mo ang isang 5-minute task ngayon at sabihin mo, I finish what I start. Stack wins. Diba? How do I stack wins? Nag-meditate ka, that's a win. Inayos mo yung kama mo, pagising mo, that's a win. Nakapag-edit ka, that's a win. Nakapaglakad-lakad ka, that's a win. Nakakinig ka ng learning na podcast, that's a win. Ini-stack up mo yung wins mo. So ang resulta mo, nasasanay ang katawan mo sa winning. Lightning truths, mabilis pero matalas. You date potential, not patterns, kaya napapaso. Tingnan mo yung consistency. Hindi lang yung confession. Tinatawag mong passion ng chaos, pero peace ang tunay na bandwidth. Inaasa mo ang kaligayahan sa iba, pero walang partner na makakaayos ng sistemang ayaw mong baguhin. Hinihintay mo ang motivation, pero motion creates motivation. Lagi mong tatandaan yan, hindi yun baliktad. Galaw muna and then you will have that motivation. Ngayon, ito naman ang mga pattern breaker formula natin. Name it, limit it, replace it. Ulitin ko ulit. Pangalanan mo, ilimita mo, palitan mo. Sabihin mo sa isang pangungusap, bumabalik ako sa ganitong cycle kapag ganito ang nararamdaman ko. Dahil ganito ang kwento ko. Lagyan mo ng hard boundary, oras, espasyo, pera, contact. Palitan mo ng tiny aligned routine. Uminom ng tubig, di ba? Mag-meditate, matulog ng 7 hours, at tumahimik. Dasal or journaling, ulitin mo to araw-araw. Again, clarity, boundary, replacement, repetition. Consistency, talagang napaka-importante niyan, di ba? Consistency kasi beats talent. Ito ang 7-day na para makat mo yung cycle reset. Day 1, anong pwede mong gawin? 15-minute purge. Diba? Ang gagawin mo lang, diba yung inbox mo, apps mo, photos mo, at saka yung mesa mo, ayusin mo lahat yan. I-organize mo siya. Day 2, 25-minute one big thing bago social. Diba? Ano yung ginagawa ko bago mag-social media? Mag-meditate, 1 oras, hindi nga 20 minutes eh.
Diba? Kasi binababoy mo, nilalagyan mo ng basura kagad yung utak mo kapag nagso-social media ka kagad pagising mo. Diba? So don't expect na yung araw mo magiging maayos at kalmado ka. Kasi ikaw mismo, sinira mo na yung utak mo pagising mo pa lang. Day 3, isang honest sentence sa taong mahalaga sa'yo. Ano ba yung i-message mo yung anak mo, kaibigan mo, nanay mo, tatay mo? Gaano sila ka-importante sa'yo? Bakit maganda to? Kasi it sets the mood for them and also it makes you feel better. It puts you in the vibration of gratitude. Day 4, pagsulat ka na ng goodbye letter sa lumang pattern mo na gusto mong bitawan. Ito na yung sinabi ko sa yung ritual. Ilista mo na yung mga gusto mong i-release, gusto mong kalimutan ngayon 2026, kung sino ka ngayon 2026, and then sunugin mo yung papel na yun. Day 5, mag-ask ka naman ng help. Tawagan mo yung tropa mo nakaka-uplift sa'yo, yung mentor mo, di ba? Or yung tatay mo, or yung kung sino man na nakaka-uplift sa'yo, tawagan mo. Day 6, ayusin mo yung boundaries mo. Tawag ko dito, boundary in action. Diba? Maglagay ka ng curfew mo, lagyan mo ng fee or ilimit mo yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo sa pag-usad mo. Day 7, again, gratitude 3 bago ka matulog. I-plot mo, diba? Sa one big things na susunod na linggo. Diba? Napaka-importante niyan lalo na pag nandun ka sa state of gratitude bago ka matulog. I-track mo din ang energy score mo, yung deep work minutes mo, boundaries kept at peace before sleep. Kung bakit ka stuck sa toxic cycles dahil may mga katotohanang iniiwasan mong banggitin. Kapag mas naging malakas ang katotohanan kaysa sa takot, i-track mo ang energy score, deep work minutes, boundaries kept at peace before sleep. Kung bakit ka stuck sa toxic cycles dahil may mga katotohanang iniiwasan mong banggitin. Kapag naging mas malakas ang katotohanan kaysa sa takot, pumuputol ang pattern. Piliin mo ngayon ang isang brutal truth na tumama sa iyo dun sa mga sinabi ko. Gumawa ka ng maliit pero malinaw na galaw sa loob ng 24 na oras. Comment mo, anong truth ang tatamaan mo this week? Ilagay mo sa comment section. At anong micro move ang gagawin mo ngayon? Share mo to sa kaibigan mo na isang desisyon na lang ang laya. At kung gustuhan mo naman tong podcast na to, mag-subscribe ka na dito sa channel. Help me reach 100,000 subscribers para mas madami pa taong matulungan itong podcast na to. At maraming salamat sa lahat na nakikinig sa Spotify, nagpa-follow, nagko-comment, nagla-like at nag-share. Nakakatulong po ito sa channel natin. Ako nga pala si Tio Bry, ang host ng Do You Think? Gising, putol, laya. Kita tayo sa next episode.